nasa Doha, Qatar na, no? Umabot na sa Doha, Qatar ang balita. Tingnan niyo maigi ha. Bato de la Rosa, umabot na sa Doha, Qatar ang balita. Ayan na po mga kababayan. At nanggigigil po yung mga DDS. No, Rigor, ni Corpior, pabati sa iyo. Bati sa iyo. Puro letrang R pa yung pangalan mo. No? Alam mo namang bulol tayo sa letrang R. Shout out sa iyo. Ngayon, binabash ng mga DDS, mga bossing, yung Al Jazeera na news from Doha, Qatar. Ano po? Kasi, ang nilagay po dito ng Al Jazeera, mga bossing, ay Philippines vows to hand fugitive senator to ICC following shootout. Nagagalit po sila, yung mga DDS. Bakit daw tatawagin si Bato de la Rosa na pugante? Hindi naman daw po. Yung misis nga, ano ang ginamit na word ng misis ni Bato de la Rosa? Escape. Pagtakas. Di ba? Tapos kayo, ayaw nyo pa, nagagalit kayo. Nakita ko yung mga DDS, nagwawalaho doon, sa comment section ng Al Jazeera. Tanggapin nyo na sa sarili ninyo. Ano po? Napugante si Bato de la Rosa. Tignan nyo, nagkakandadapa-dapa. Makatakbo lang. Maano lang. Kumbaga, maitakas lang yung kanyang sarili. Tapos, ano ginawa doon sa dalawang NBI agent na babae? Ni-wrestling daw siya. Ang putik na yan, ni-wrestling. Siya pala yung tumulak doon sa dalawang babae para makatakas at hindi maserban ng warrant of arrest. Mga DDS, buksan nyo ang utak ninyo. Nung panahon nang nagrereklamo, gustong magsampa ng kaso ng mga biktima sa Pilipinas, hindi nila ipinaramdam, Hindi nila ipinaramdam na magiging patas sila doon sa mga biktima. Hindi nila ipinaramdam na makakakuha ng hustisya yung mga biktima o sasagutin nila ng maayos yung mga nangyari doon sa mga kaanak ng biktima. Kaya itong mga ito, pumunta sa ICC, sinaman ni dating Senador Antonio Trillanes upang mabigyan ng katarungan yung mga kaanak at yung mga mahal nila sa buhay. Di ba, mga bossing? Ngayon, si dating Pangulong Duterte naman, mga kababayan, is chamomile. Chamomile. Nagpatimpla ng tea Si dating Pangulong Duterte naman, nung nalaman niya na iniimbestigahan na siya ng ICC, kumalas siya, natakot. So, ngayon, ano isipin ninyo, mga bossing? Di ba? Na walang makukuha ang hustisya yung mga kababayan natin sa panahon nila. Kaya dumiretso doon sa ICC. Ngayon, sinasabi ng mga DDS, kasuhan nyo. Bakit hindi nyo kasuhan? Sa Pilipinas, ganito, ganyan. Kasi nga, hindi nila ipinaramdam na magiging patas sila noong mga panahon na. Tsaka kakasuhan mo, dating Pangulong Duterte, siya nakaupo, kakasuhan mo sila Bato de la Rosa. Dumating na po ang mga pagkakataon, mga kababayan, ito na nga ho. Medyo kailangan na singilin, paglitisan na po, aralin. Kaya yan po. Yung co-perpetrator na sinasabi, si Bato de la Rosa, at ang susunod ay si Bongo, malapit-lapit na po. Kung sakali na si Bato de la Rosa ay lalabas ng bansa, wag naman sana dahil mas mabilis kang mahuhuli dyan, mag-isip-isip ka. Meron akong nakita, parang nandyan, asan ba yun? Parang meron akong nakita, magbabound o pupunta ng Japan, sabi ng immigration, mag-isip-isip ka. Ito mga bossing. Galing naman ito sa balita ng Daily Tribune. Yan. Galing sa balita ng Daily Tribune. Ang nakasulat sa ilalim mga bossing, immigration warns Bato. Try it. Bakit? Kasi nandito sa taas, nakasulat,
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Due to development in international criminal law, our flight to Tokyo will now be making unexpected stop in Daig. Yung pala yun. Ay, Diyos ko po, Lord. Pero sakit na huli siguro ng ulo to. Sir, paano po daw yung Interpol kaya hindi siya pinapahuli ni PBBM? Ano sabi? Rita Arseno. Sir, paano po daw yung Interpol kaya hindi siya pinapahuli ni BBM? Yung kagaya po kay dating Pangulong Duterte. Tungkol po sa Interpol, mga kababayan. No? Yung kay dating Pangulong Duterte, ang ICC wala ng jurisdiction sa Pilipinas. Ang ICC hindi didiretso sa gobyerno ng Pilipinas. Didiretso sila doon po sa Interpol. Tapos ang Interpol, tayo po ay kasapi niyan, no? Wala naman pong sariling kapulisan ang Interpol po. Kaya po ang pulis ng Interpol yung kapulisan po o pambansang kapulisan ng Pilipinas, mga bossing, yung PNP po natin. So ngayon, hindi sila pwedeng tumanggi doon. Kapag humiling o may red notice galing sa Interpol, kailangan kailangan i-serve yan ng mga kapulisan ho natin, mga kababayan. Ganyan yan. Ako nakikita ko kay Bato, magiging alakibuloy lang ho ito, mga bossing. Magiging alakibuloy lang din ho ito, mga kababayan. Hindi lalabas ng bansa, pupunta sa Davao kasi mas doon, mas safe sila at madami ang posible na mga sa kanila, magkanlong. Oh, sandali At madaming magkanlong, kaya dun tingin ko mag-aano yan. Pero mahahagilap at mahahagilap pa din yung heartbeat ni Bato de la Rosa kung sakali po, mga kababayan. Siguro patatagal, 1 buwan, 2 buwan ulit, nahagilapan, pero kapag yan, talagang sineryoso na, tingin ko mga kababayan, makikita nyo na naman po si Bato de la Rosa na namumutla na naman po. Anyway, mga boss chief amo sir, hanggang dito na lang muna tayo. Kita-kita tayo alas 8 ng umaga diyan sa alas 8 ng gabi, mamayang gabi diyan sa Pilipinas. No, wag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe and mag-share. Sabi ni Sir Archie Beroya, pahabol, Mindanao lang ang tatakbuhan niyan.